Napapalang araw po, mga power. Yung staff. Tas mga tayo. Kali ako sa clinic. Tinatapos natin yung ating medical para ano, anytime soon, makapatin yung mga flight, makaalis tayo. Ngayon, papunta ako sa Pimpuyat para sa ating doktor. Sama silang doktor ngayon doon. Sa clinic. Sa Adventist Center sa may Pimpuyat. Let's go! Let's go tayo. Ano po, magkakapagpagasa tayo. 150 ulit. 250 kanina, 150 ngayon. Tatapos na yung puwet, balik ako tayo rito. Mamaya, magkalan naman. Yan, basta matapos lang to para na tayo sa buhay natin. Ako, helpuin tayo. Parking muna tayo. Fill up a patient service record. Pabiti po muna tayo bago mag-proceed kay doktor. Tawag sir ha? Ang taas naman. Hindi, papatingin ako sa mata. So, hindi naman, papa-off na lang. Kakarating mo. Ha? Naman. Alam niyo mo na ano, break na It's for... Tara. Taas. Pagkasan natin yung ng papel. Maganda na tayo rin sa labas. Gutom po. Kapit-kapit mga tayo. Habang nakakantay ng pila. Meron pa naman tao sa loob ng office nito. Ito at saka yung tubig. Yung medium size. 500 ml. Grabe, tinapay tsaka tubig. 90 pesos. Grabe, uwi pa tayo. Uwi tayo sa agency. 1.5 ang bayad. Eh, hindi tayo na-inform na may babayaran pala rito. Samantalang okay naman dun sa clinic. Kailangan natin relay ang info na bagong ito. Ay, ito yung pera. Ito nun. Anyway, balik tayo sa agency mga ka-power.
Isipin natin na kung anong nangyari. Kailangan bayaran. Ito ticket. 50. Nakalabas na tayo. Ano ito? Bago na bayaran 1.5. Ito sa agency. Magpalang araw po. Balik tayo sa clinic para tapos yung medical natin. Kung nakaraan, kailangan magbayad ng 1.5 para yung pera. Nakayaran po tayo na yun. Pero matapos na. Nakamadali na lang tayo para maka-flight na po. Na yun pong inaantay po natin. Ito. Full tank boss. Premium. Yun po, full tank. Let's go! Hindi na po hospital. Hindi na tubig. Init sa labas. Pagod mo na ako sa kantin. Pusit sa budok. Let's go. Yes. Hindi kasi papayag yung isa may madali na lang minimum, hindi pa pala. Hindi na. Tapos na yung Grabe taas. 160 over 120. Yun po yung sa labas. Inhale, exhale. One more try. $150 over 100. Bunga. Salamat po, Diyos ko. Okay na po, fit to work po ako sa Opta. Walang motor. Bihira naman, no? Dahil po sa pagtitipid, kasi wala nga pong budget, pinala daw po dyan sa may labas yung motor. Kasama na doon mga motor, kala ko okay lang. Yan, towing po ang motor. May iniwan pong sketch yung ano, sa kung saan kukunin. Bihira na ang buhay ito. Ay, di matapos-tapos sa problema. Diyos ko po. Hindi na pag-asa ko para makaikot-ikot eh. Sa Pasay po ito. Ay. Ito muna ako sa ano? Sa clinic, sa agency. Mag-commute na po ako. Dapat pa lang ganito. Helmet ko lang yung hawak ko. Sa Pasay daw po ito. Yung pound. Wala na, di ko na makukuha itong motor nito. Sige po mga ka-power, mag-ano muna ako. Para ko lang masakyan, pabilis-pabilis lang muna ako. Para pa uwi. See you later.
Dito na po ako sa may clinic. Kaso na, ano po, karoon ng suggestion na nasa may, cashier na antayin ko na muna yung result para kung sakali may problema, hindi na po kailangan bumalik-balik. Maayos ko na kaagad. At nalubat pa ako, kaya may pag-charge ko dito kay nanay, nag-charge ko na ako mga kapamot. Kasi palengke to. Ngayon 5:20 na yata. At balikan ko na po para ma-check kung anong kailangan gawin, kung okay na ba, at makauwi na ako. Ano po? Kung may problema, maayos. Para din ako kailangan balik-balik. Para agency na po ang mag-ayos sa Lunes kung sakali sila na ang pagkura. Let's go. Let's go mga kapayer. Dito na po sa bahay. Sa bahay, dito na bahay. Wala akong bahay dito. Dito po sa amin. Hindi na ano pa yung motor na tuwing ko. Saglit lang naman eh. Pagpasok ko, minuto lang ako doon para kunin yung result. Paglabas ko, wala na. Pero so far po, tapos na po yung good news is tapos na yung medical ko. Fit to work na po. At mag-aantay na lang ng panibagong update from the agency kung ano pong sunod na gagawin. Kung PIDOS ba? Siguro gano'n. Yung mga kadalasan, PIDOS ang sumusunod na bago mag-flight. Kasi may kontrata na po eh. Pag may ticket na, mag-PIDOS tsaka flight. Siguro sana hindi nakaubutan ng katapusan. Nakaalis na tayo. Salamat po sa mga sumuporta at umintindi sa aking pinagdaanan. At ngayon po okay na ako. Hindi naman kailangang kalimutan eh. Harapin mo at tanggapin mo ano man ang problema. At pasensya na po sa mga hindi nakaintindi na po na sa mga pinagdaanan ko. Kailangan mo po talagang magsakripisyo ng mga ilang parts. Tulad po ng pag-uwi ko, di po ako nakauwi kasi may nasikaso po ako na eh. Mas malaking bigger picture yung application ko po na inasikaso. Pero intindihan ko po, lalo po kay Ma'am Evelyn. Ma'am, sorry po na kayo frustrate. Hindi ko po na tupad yung ibang mga kasunduan natin. So sana po mapatawad niyo pa rin po ako at maunawaan kasi kailangan ko pong tapusin yung application ko at kahapon lang po natapos. Nagkaroon po kasi ng discrepancy naging lalo na po sa opta ko, yung mata na pagdating sa colors may isang color doon na hindi ko alam ang pangalan kaya hindi ko masagot, kaya naging nila sa akin is colorblind, which is hindi po pwede yun. Unfit to work po ako nung pagkaganon. Kaya nung labas po ang result, kinontes ng agency at kumuha ng clearance dun sa may Hilpuyat. Kaya na-clear po tayo. Okay naman lahat. Mali na naman po talaga mata ko. Alam ko yung mga kulay. Nakikita ko kung ano mga kulay. Kaya okay na po. At na lang po tayo ng mga susunod na update kung anong susunod na gagawin. Grabe po mga power yung nangyari sana. Yung motor. Actually na po yun sinusurrender ko na yun kasi nga po paalis tayo. Inano ko na sa kasa yun na kunin nyo na andito na sila pumunta na rito, kunin nyo na hindi ko na mahuhulugan. Kaso nga lang po nung kukunin na saan nila dadalhin, nagkaroon ng konting aberya at sabi ipatawag nila o sasabihin nila dun sa collector para yung collector po ang kukuha. Pero ngayon wala pa po, hindi po kinukuha ng collector. At yun nga, nung pagpunta nung Pasay sa Hilpuyat, pagkuha ko ng result ng opta ko, iniwan ko saglit sa labas kasi may mga motor naman, mga tricycle, may nakaparada doon.
paglabas ko, wala na. Pati yung mga tricycle doon, wala na, nakapila. At ang sabi sa akin ng mga nandun, na nakakita, yun nga po, natow. Dalawa po yung motor na natow doon, kasama yung sa atin, si Power. At ang advice sa atin is kailangan natin magbayad ng ano doon, 2K para makuha yung motor. Eh, hindi na po natin napuntahan. Kasi wala naman tayong ganong pera. Mas inuna po natin yung process ng ating mga papeles. Kung sakali man po na ano, karoon ng mga pagkakataon, no? Budget, pantustos para makuha yun dun sa Pasay. Pero sana po may makatulong na po na huwag naman ganun kalaki na kasi pamasaya pa lang po rito, napakalaki na po. Kaya nga pagka wala po ng motor, napilitan akong angkas, pauwi. Hindi pa po pauwi, papunta pa ng clinic. Para sa kapagpapatuloy ng aking medical. May pasa ko yung Victor Conopta, nakapag-ECG, saka yung ibang na iwan na kailangan gawin. So far, okay na po lahat. Sana po kung sino pong may nakakatulong po sa nasa Pasay po yung motor ko sa si Power po nasa impounding area ng Pasay. Sabi po sa Hilpuyat padala din sila po yun papunta sa dagat. Nga po pala, salamat po sa lahat ng umalalay sa akin sa mga times na nasa baba, sa pinakamababa na sitwasyon ng ang aking moral. May mga hindi ko ini-expect na mga malasakit. Napakalaki po ng pasasalamat ko sa inyo. Lahat po, si Ma'am Evelyn Apilado, si Mami Julie, classmate ko po si Marilu. Mate, salamat. Hindi ako humingi ng tulong sa iyo pero ikaw yung nagpusa. Kung luluubin, time will come. Makabawi rin ako. Oo, sinasabi mo na huwag kong intindihin pero kung luluubin, sana makapasya ako dyan sa inyo. Grabe pagod po. Pagkahirap po, apply. Alam po yan ng mga kabayan natin, mga OFW. Magpupunta ka ng agency, mag-iikot. Ang baon-baon mo lang is isang supot na mani, walang kain maghapon. Ganun po pag-apply. Pagod ng abroad, di mo pa alam ang sitwasyon mo dun. Kaya nga po, ngayon pa lang nagana ako na. Sinisigurado ko na yung sitwasyon ko dun. Kaya dati naman akong na Saudi, 10 years ako dyan halos. At may mga kamag-anak ako dyan. Para po shoutout kay Cass Richard na nag-offer ng kailangan ko, pagdating ko ron. Na siya rin nag-refer sa akin sa agency. Dahil nakita niya ang sitwasyon ko. Sila Buddy, Buds, thank you. Si Makinis ng Pobre, Boss, salamat. Si Kalingap Turak na nakita kung anong hirap ng sitwasyon ko dito noon. Parang aso yun, no? Nasa gate, natutulog. Naglagay ko ng sopa sa upuang nababa sa gate kasi doon parang mahigaan ako. Kasi hindi ako pwede sa kwarto, pinagtatabuhin ako sa kwarto. Napakahirap ng sitwasyon mo noon. Kung maalala ko nga po ngayon, grabe na yan. Nakaya ko yun.
Nakaya ko lahat yun. Oo, nagkagiwang-giwang yung takbo ng buhay ko, pero the reality is, nagawa kong, ano eh, ibalikwas na i-focus ulit yung pag-iisip ko, yung ano ko, yung buhay ko, kung ano yung purpose ko, ano yung goal ko. Sabi ko nga po, di ba? Wala na pong ibang magkakapagdikta kung anong gusto nating maging in the near future. Tayo din yun. Kung anong gagawin natin, yun tayo. Kung ano naging resulta, gagawin natin yun. Opo, napakahirap bilang tao na nakatira sa ganitong lugar. Napakahirap maging matatag. Wala ang sitwasyon ko, walang matirhan, nasa daan lang, na gano'n ang ginawa ng asawa. Hindi sila parang karapatan sa bahay. Nakala mo sila nagpatayo. Akala mo pera nila, akala mo sila nagtrabaho. Pero ayos lang, kalooban lahat ng Diyos yun. Always look at the brighter side. Sa good side lagi. Kung 10 klase ng paghihirap, gaano man kahirap yan, pinagdaanan mo, there's always 1,000 times, 1,000 things na dapat mo ipagpasalamat. Siguro kailangan lang may pagkakataon na kailangan mong tanggapin yung realidad. Pero halimbawa, mga kapower, di ba, pag binigay, yung relo, sabi natin yung lumang relo, binigay sa'yo, ibebenta mo sa tao yan, wala, bibili na 100, 150, 200 kasi kakahuyan lang. Pero, hanapin mo yung tamang lugar niya. Punta ang antique shop. Doon makikita ang tunay na halaga niya. At para doon siya, doon makikita kung magkano talaga ang isang antique. Tulad sa tao yan, huwag mong ipagpilitan ang sarili mo sa lugar na pinagtatabuyan ka na hindi nakikita ang halaga mo. Unahin mo lagi yung mga taong sinasamahan ka sa oras ng nasa down ka. Huwag yung mga taong samahan ka na pag nasa maayos na kalagayan ka, pag na-down ka na, iwanan ka na, pagtabuyan ka na. You never meant to stay habang buhay. Ito pa yung patok namin. Siguro po mga kapower, ano na? This will be the last time na makapunta ako sa lugar na to. Siguro pag nakaalis ako, din ako babalik sa lugar na to. Tatawag siguro kina Mami Aida. Hindi babalik pa sa lugar na to. Hindi ko po masigurado. Nandito lahat ng sakit. Dito yung pinamukha sa akin ng buhay. Yung mga taong pinagbuhusan ko ng buhay ko, pinagbuhusan ng pagmamahal ko, sila pa yung unang-una nagtaboy sa akin. Kung sino yung inaasahan mong kasama sa'yo sa hirap, kasama sa'yo sa kailangang sitwasyon. Sabi ka sa hirap at hinahawa nga. Kailangan pagkakamali nila, napakabibigat na pagkakamali, pagkakasala, pinapatawad mo dahil naiintindihan mo kung ano yung pinasok mo. Pero pagdating sa kanila pala, nagkamali ka lang. Sa pagkakamali lang, dahil pagkakamali, wala na. Hindi nila kayang magpatawad, hindi nila kaya tanggapin na walang taong perpekto, na lahat ng tao nagkakamali. Sa 1,000 nagawa mong tama, isang no mo lang, isang pag hindi mo lang, wala na. Hindi ng tao eh.
kahit anong explain mo, kahit anong pagpapaliwanag mo para maintindihan nila, saradong utak nila. Totoo po yun. Kahit anong pagpapaliwanag mo, sarado ang utak. Wala talaga. Kaya huwag ka lang paliwanag. Para mong sa gustuhan mo magkaroon ng liwanag ang daan. Yung kasama mong mga bulag. Sisilaban mo mga braso mo para magkaroon ng liwanag. Yung kaso, binibigyan mo ng liwanag mga bulag. Useless lahat. Hanapin mo kung saan ka nararapat. Pahalagan mo yung mga taong alam ang halaga mo. Yung mga taong pinapahalagahan ka, at hindi yung mga taong kilala ka lang kung meron. Alright? Salamat, tuloy lang po. Spread good vibes. God bless us all.